Mga kapatid, hindi ko alam kung paano ko effectively pararating sa inyo ang ating verse for today. Simple lang siya intindihin pero challenging siyang gawin. Ito ay sa tanong na paano ka mabubuhay ng sumusunod sa sarili mong pananampalataya? Isinasabuhay mo ba ang kautusan na iyong pinaniniwalaan? James 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Bigyan kita ng 5 seconds. Pwede mo i-pause ang video tapos ipaliwanag mo at i-reflect mo yung verse na binasa natin on your own. Simple lang naman, di ba? Paano ka mabubuhay ng sumusunod sa sarili mong pananampalataya? Isinasabuhay mo ba ang mga kautusan na iyong pinaniniwalaan? Sample, alam mo na bawal maglasing pero katwiran mo, minsan lang naman pag may okasyon. Bawal magsugal. Wala namang nakakakita dito. Dito lang naman ako sa cellphone ko umi-scatter. Bawal mga lunya. Di ko napigilan Napamahal ako. Masama ba ang umibig? At marami pang iba na alam mong masama sa aral ng Diyos pero gina-justify natin, hinahanapan natin ang sarili nating katwiran para maging tama. Faith, when not accompanied by action, is likened to a body without breath of life. Ang verse na ito ay sinasabi sa atin na wag lang natin basta alam ang faith internally, but also to demonstrate it externally through our actions. Alam ko mahirap lalo na sa pagsanay ka na. Nakasanayan mo na at masaya ka. Pero alalahanin mo kapatid, ihaharap mo yan sa Panginoon. Ipagsusulit mo yan sa Diyos. Nasa na yung pinag-usapan natin, nagfo-focus lang tayo sa investment natin sa langit. Nagfo-focus tayo sa ating kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Wala na. Nakalimutan na. Kasi ang sarap Nadarang ka na naman. Nagiyang ka na naman. So paano? Pag inabutan ka ng pagkadedo o inabutan ka ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, paano na? Kapatid, maaaring hindi mo ma-internalize ngayon yan habang sinasabi ko sa iyo. Pero kapatid, sipin mo yan bago ka matulog mamayang gabi, bago mo ipikit ang iyong mata. Dumadaan lang tayo dito sa mundo. Huwag mo ipirmi yung kaluluwa mo dito sa mundo. Be excited sa buhay sa langit kasama ang lumikha. Pili ka dito. Danasin mo yung sarap dito sa buhay na to. Pero pagtas ng buhay na to, puro hirap na. Dito ka mag-focus sa pagsunod sa Panginoon sa buhay na ito. Na kahit mahirap ang daan, pagkatapos ng buhay na ito, ay sa paraiso ang hantungan at may buhay na walang hanggan. Mamili ka sa dalawang yan. I-allow mo na pumasok sa kaluluwa mo ang true commitment to our faith. Mag-ingat ka on how you interact with the world. Susunod ka ba sa mundo o susunod ka sa Panginoon? At bayaan mong ang mundo ang humabol sa iyo. Ang ating mga ginagawa at ang mga nakikita sa atin ay fruits of the faith. Nakikitaan ka ng love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness at self-control. Kapag nakita ng iba ito sa atin, nasusukat nila kung gaano tayo kalapit sa Diyos. Ako man, aminin ko sa inyo, hirap din ako dito, pero alam ng Diyos kung gaano ako nagsusumiksik sa Kanyang presensya upang humingi ng Kanyang gabay na maisabuhay ko ang fruit of the Spirit, because this is a tangible evidence of the internal transformation bestowed upon us through God's grace. Tara kapatid, manalangin tayo. Maaari mong ipikit ang iyong mata o ikaw ay yumukod. Damhin mo ang presence ng Panginoon sa ating kaluluwa at sa ating buhay. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, bigyan niyo kami ng courage to put our faith into action. Tulungan mo po kaming maintindihan na ang aming commitment sa pagsunod sa iyo ay hindi lamang isang private affair,
isang publikong testimonya, isang public testimony namin ng iyong pabor at pagmamahal sa amin. May our actions reflect our faith na magsisilbing elemento ng aming paglago sa iyo in spirit, both personally and within our communities. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.